At ito na nga yung video ng makeover ng bahay namin. Dahil nga may mga aso kami, ginawa ni Daddy, binanlawan niya muna ng sabon na may tubig yung sahig. Tapos pinatuyo lang namin yan at namili muna kami ng mga gagamitin namin. At pag uwi nga namin ay tuyo na yung sahig, kaya naman inumpisahan na rin naming ilagay yung nirolium. Winalisan nga muna namin ni Daddy yan, tsaka namin inilagay yung nirolium na gagamitin namin. Sa mga puntong yan, nakatulog nga si Talit, dun ko siya inilagay sa taas pero sobrang init doon, kaya naman minadali naming lagyan itong part na to ng nirolium. At gaya nga ng nasabi ko doon sa isang video, gusto ko nga sana yung plain white yung ilagay dito sa sahig namin. Pero wala kasing available na plain white doon sa pinagbilan namin, kaya itong yellow na lang yung napili kong bilhin. Ito lang kasi yung available color na maliwanag yung dating, yung iba na kasi puro dark na. At buti na nga lang ay available si Daddy ngayong araw, kaya naman nakapamili at natulungan niya talaga ako na mag-ayos nitong bahay. Dinispatch ako na kasi yung tatlong aso namin kasi nakakainis sila talaga. Hindi kasi potty trained yung tatlo na yon, kaya ipinamigay ko na lang sila at yung isa na lang yung tinira ko. Yung isang natira ay aso ko talaga yon at na-potty trained ko yon, kaya hindi mahirap alagaan yon, kaya iniwanan ko. Nung naayos na nga yung pagkalagay ng nirolium sa part na to, ay pinunasan ko na to agad ng basahan na basa para naman malampaso na. Tapos inilagay ko na nga rin yung puzzle playmat na binili ko para kay Tali, dahil ibababa ko na siya. Dito ko na lang siya patutulugin sa baba dahil hindi naman mainit dito. Doon kasi sa taas namin medyo malapit yung bubong, kaya tuwing umaga ay sobrang init doon, para kang iniihaw. Kaya sa gabi lang talaga kami nakakapag-stay doon, at kapag tanghali ka na nga nagising sobrang init na talaga. After ko nga maibaba si Talia, inilinis ko naman itong kabilang part dahil sobrang kalat din. At wawalisin ko nga lang din yan para naman walang masyadong maiwang alikabok kapag nilagyan na namin siya ng nirolium. Mabuti na nga lang din at nagka-budget kami para dito, kasi gusto ko na talagang lagyan ng nirolium itong sahig namin. Para naman tuwing tanghali nakakahiga si Tali sa sahig, kasi sa duyan lang kami nag-i-stay. Hindi naman kasi pwedeng higaan kapag walang latag. At mas maaliwalas na rin kasi tignan kapag meron ng nirolium yung bahay. Nilipat nga lang din namin yung lamesa doon sa kabilang part at winalisan ko din yung ilalim ng lamesa para mailagay na namin yung nirolium dito. Habang nag-aayos nga kami, ito naman si Talia ay tumayo at nanghingi na ng ice cream niya. Bigla na kasi siyang nagising nung binabana namin siya. Nagulat siguro siya kasi nilipat siya ng higaan. Habang naglalagay nga kami, medyo struggle nga kami dito sa bandang may hagdan kasi ang hirap naman pantayin. Tapos sumasabay pa itong si Tali na nangungulit talaga, kaya naman struggle is real. Habang namimili nga kami ng nirolium, may sobrang saya at excited ko na makapag-ayos na dito sa bahay, kasi ilang buwan din kaming nagtiis sa sira-sirang nirolium. Hanggang sa napagdesisyonan ko ang alisin na lang yung nirolium para naman mas maging okay tignan. Pero mas okay pa rin talaga kapag may sapin na yung sahig. Kapag nanay ka na talaga, ito na lang yung magpapasaya sa'yo, yung mga bagay na mas makakapagpaayos sa bahay nyo. Kahit nirolium lang yan, sobrang saya ko na dahil hindi naman kami palaging may extra budget para sa mga ganyang bagay. Manifesting na in God's time may mapapaayos at mapapatiles din namin to. Sa ngayon magiging masaya at kontento na ako kahit ganito lang, hindi naman namin kailangan magmadali. Ang mahalaga ay may maayos kaming bahay every gigising at matutulog kami sa araw-araw. At kasama ng maayos na bahay ay masayang pamilya para naman kay Talia. At speaking of Talia, tignan nyo nga at nakikigulo na talaga siya habang nag-aayos kami. Panay paalis na nga sa kanya ni Daddy dyan kasi hindi maayos ni Daddy yung paglalagay ng nirolium dito sa bandang kusina. Kung mapapansin nyo nga ay si Daddy lang talaga yung naging punong abala dito sa paglalagay ng nirolium na to. Naging assistant niya lang ako. Bukod kasi sa mabigat yung nakarol yung nirolium, ay siya kasi yung magaling sa pagpapantay ng mga yan. Hindi rin naman kasi masyadong malaki yung bahay namin, kaya hindi rin kami nagtagal sa paglalagay ng nirolium na to. 14 yards nga yung binili naming nirolium kasi sabi ni Daddy kasya na daw yun, pero may sobra pa nga. At yung 4 yards na sobra ilalagay naman namin doon sa counter ng lababo namin. Tsaka pati na din doon sa sahig ng taas namin, kaya may part 2 pa tong house makeover namin. At so far, ito na nga yung naging itsura ng bahay namin. Naging maaliwalas na tignan, 'di ba?